Sa video na ito, ikukuwento ko ang isang karanasan ni Robert na magpapakilabot sa inyo. Isang gabi sa bagong lipat nilang bahay, nagsimula siyang makaranas ng kakaibang insomnia at napansin ang misteryosong ilaw sa bahay sa tapat tuwing 3:00 ng madaling araw. Habang sinusubukan niyang alamin ang lihim ng bahay, isang babae ang kumatok sa kanilang pinto, nagmamakaawa dahil sa multong nagmumulto sa kanya. Pero ang mas nakakakilabot, matapos ang gabing iyon, si Robert naman ang sinimulang guluhin ng multo. Magandang araw po sa lahat ng nakikinig. Ako po si Robert. Itong kwento na ibabahagi ko sa inyo ay nangyari noong mga late 2000s. Nung time na yon ay may insomnia ako. Hindi ko alam kung bakit. Basta ang hirap kong makatulog, lalo na kapag gabi. Nung time na yon ay bagong lipat kami sa bahay. Ako, si Mrs. at yung anak namin na 3 taong gulang pa lang. Kaya naisip ko baka yun yung dahilan kung bakit ako nagkakaroon ng insomnia. Dahil sa adjustment sa bagong bahay. Nung mga panahon na yon ay nakasanayan ko ng gumising ng 3:00 ng madaling araw. Wala lang, basta nagigising na lang ako. Tapos hindi na ako makakatulog ulit. Ang ginagawa ko na lang ay lalabas ako sa terrace at magmumuni-muni. Doon ko napansin yung bahay sa tapat. Nung una ay wala naman akong napapansin doon sa bahay na yon. Madalas kasi ay madilim yung bahay na yon. Wala akong nakikitang tao na pumapasok o lumalabas doon. Napansin ko lang na sa tuwing 3:00 ng madaling araw ay biglang nagkakaroon ng ilaw yung bahay na yon. Tapos after a few minutes ay nawawala rin. Nagtataka ako kung bakit sa tuwing 3:00 ng madaling araw ay biglang nagkakaroon ng ilaw yung bahay na yon. Sa loob ng ilang linggo ay ganoon ang nangyayari. Pero kahit minsan ay wala akong nakikitang tao na lumalabas o pumapasok doon. Sinubukan ko na rin magtanong sa mga kapitbahay, pero wala silang maibigay na malinaw na sagot kung sino ba ang nakatira doon. Nung isang araw ay nagdesisyon ako na bisitahin yung bahay na yon para malaman kung may tao ba talaga doon. Nung naglalakad na ako papunta doon, ay bigla akong kinilabutan. Parang may malamig na hangin na dumaan sa akin. Tapos pakiramdam ko ay may nagmamasid sa akin. Hindi ko na tinuloy yung pagpunta sa bahay na yon. Sa halip ay bumalik na lang ako sa bahay namin. Isang gabi ay malakas yung ulan. Nawalan ng kuryente tapos may kumatok sa pinto namin. Nung pagbuksan ko ay may babae na nakatayo sa harap ng bahay. Sabi niya, nakatira raw siya doon sa tapat. Natatakot daw siya dahil may nagmumulto sa kanya. Hindi ko agad pinagbuksan yung babae dahil sa takot. Pero narinig ko yung pagmamakaawa niya. Sabi niya, may lalaking lumilitaw daw sa bahay niya tuwing 3:00 ng madaling araw. Doon na ako nagduda. Alam ko kasing walang nakatira doon sa bahay na yon. Pero sabi ng babae ay nakatira raw talaga siya doon. At pinilit niya ako na papasukin siya sa loob para makapagpaliwanag ng mas maayos. Nung hindi ko siya pinagbuksan, ay sinabi niya na ako naman daw ang susunod na target ng multo. Biglang nagliwanag yung paligid dahil sa kidlat. Tapos pagtingin ko sa labas, ay wala na yung babae. Kinilabutan ako. Lumabas ako para hanapin yung babae, pero wala akong nakita. Kahit bakas ng paa ay wala. Kinabukasan ay nalaman ko sa mga kapitbahay na may babae nga raw na nakatira dati doon sa bahay na yon. Pero matagal na raw na namatay dahil sa multo. Kinilabutan ako sa nalaman ko. Naalala ko yung babae na kumatok sa bahay namin. Baka naman yun yung multo ng babae na nakatira dati doon sa bahay na yon. Mula noon ay hindi na nagbukas ng ilaw yung bahay sa tapat. Pero ako naman ang nakakaranas ng kakaibang pangyayari sa bahay namin. Tuwing 3:00 ng madaling araw ay naririnig ko yung mga yabag sa loob ng bahay. Kahit na alam ko na ako lang mag-isa ang gising, isang gabi ay malakas yung ulan. Naghanda na ako ng kandila at flashlight dahil alam kong mawawalan ng kuryente. Habang naghihintay ay nag-aalala ako,
Hindi ko alam kung ano ba talaga yung nangyayari at kung bakit ako pa ang napili ng multo na guluhin. Nagdadasal na lang ako na sana ay protektahan ako ng Diyos sa mga nangyayari. Nung mga 3:00 na ay hawak ko na yung kandila. Nung oras na yon ay naramdaman ko yung malamig na hangin na dumaan sa likuran ko. Parang may dumaan na tao sa likod ko. Biglang namatay yung kandila tapos narinig ko yung bulong sa tenga ko. Ikaw na ang susunod. Ang kwento ni Robert ay nagpapaalala sa atin na minsan, ang mga lihim ng nakaraan ay maaaring magdala ng mga multong hindi natin inaasahan. Salamat sa pakikinig, mga ka-creepy Pinoy. Huwag kalimutang mag-like at subscribe para sa mas marami pang nakakakilabot na kwento. Hindi ko na mahintay na makita kayo sa susunod na upload. Hanggang sa muli, mag-ingat kayo. Baka kayo na ang susunod.